Umayos ka na. Kaya bibigyan. Kasi mo kasi. Guys, focus naman. 1 to 2 hours ang required time. And we need to feature at least 2 museums. Discuss their importance to culture, tourism, and education. Dapat creative pa. Hi, History Fans! Welcome sa group na walang plano! Mia, stop recording. Honestly, bakit po kailangan? Hindi ko naman kailangan ng history sa buhay ko. Because Luna, it's about preserving heritage. Kung wala yun, wala tayong pagkakakilanlan. Pwede ba preserve yung tagak mo? Ako nasa cinematography. Promise, cinematic kahit low budget. Okay, plan. We'll visit the Apolinario Mabini Shrine and the Leon at Gallicano Apacible Museum. Kailangan informative and creative. Road trip, at least my point. Oh, that's a good content for my vlog. Hashtag history with drama. So basically, we're having a road trip habang nag-aaral tayo. Oh, I'm so loving it. Para bang Google Maps with feelings? Good morning mga ka-history. So we're on our way to Tanawan para sa museum tour /docu/field trip. And kasama namin yung leader namin na palaging galit, Ethan. Di ako galit. I'm just disappointed. Sounds like my ex! Or my mom kapag di ako nagugas ng pinggan. We should start rehearsing the educational parts. Remember, museums is equals to history plus culture plus identity. And we're here at Apolinario Mabini Shrine, the home of Swim para kung saan ito ang utak ng Philippine Revolution. He may have been paralyzed, but his mind moved our nation. Every word that he wrote shaped our first government. Mabini ang chief advisor ni Emilio Aguinaldo. Naniniwala siya na ang tunay na kalayaan na hindi nagmumula sa mga dayuhan, kundi sa pagkakaisa at sa pagiging marangal ng mga Pilipino. Galing no, pero grabe ang init dito, parang oven. Literal na mainit ang kasaysayan. Alam niyo mga anak, dito nakatras ang Apolinario Mabini, ang brains of the revolution. Pero kahit na hindi siya makalakad, siya ang nagsilbing daan sa direksyon ng ating pamahalaan noon. Maligayang pagdating sa Apolinario Mabini Shrine. Si Mabini ay isang abogado at pilosopo na nagsilbing unang punong ministro at kalinaognayang panlabas ng unang Republika ng Pilipinas. Dito rin niya isinulat ang ilan sa mga pinakamahalagang dokumento ng revolusyon, kabilang na ang The True Decalogue. Hey guys, wait lang. Parang may sinulid dito. Nasundan ba tayo or imagination ko lang? It's probably a preservation wire. Preservation wire? Glowing red? Sure girl. Imagine, writing about a nation's future while your body can't move. Grabe, di ko kakayanin. Ang totoo kahit siya'y nakalatay, dito niya isinulat ang mga ideyang bumuo sa ating bansa. Hindi siya kailanman sumuko kahit nung ipinatapos siya sa Guam noong 1901. Doon pa rin niya ipinaglaban ang kanyang paniniwala sa kalayaan. Isipin niyo yun, he is paralyzed pero never na nahadlangan kanyang talino at tapang. Namatay siya noong 1902 sa edad na 38. Pero hanggang ngayon buhay na buhay ang kanyang mga aral. Kaya nga tuwing Hulyo ay pinagdidiriwang natin ang linggo ni Apolinario Mabini upang paggunita sa mga taong may kapansanan at sa lakas ng kanilang diwa. Alright guys, so for our project, we're here with our museum guide who knows everything about Apolinario Mabini and this place's history. Ma'am, isang tanong po. Bakit po mahalaga ang museo sa ating mga Pilipino? Ang museo ay hindi lang isang gusali. Ito ang tulay ng ating nakaraan sa kasalukuyan. Dito natin nakikita ang mga sakripisyo ng ating mga bayani, ang kanilang mga panaginip at laban. At sana paglabas nyo sa pintuang ito, bitbit nyo ang kwentong yun sa mga puso nyo. Alam niyo mga anak kung bakit tayo nagdadala ng mga estudyante dito sa museum is hindi lang para matuto, kundi para malaman nila at maramdaman kung saan nagsimula ang ating pagkakakilanlan. History isn't just about remembering dates, it's about understanding people who once believed something bigger than themselves. See guys, museums aren't boring. They're like real life time machines. We don't just see it, we feel it.
Guys, paano ba nga sinabi mo? Magnet lang? Or destiny? Destiny? Ano ba next destination? The home of Apasible Brothers, Leon and Galicano. Grabe no, para tayong naglakad sa panahon ng mga ilustrado. Ang ganda ng bahay, parang buhay pa yung mga kwento nila. Tama, alam niyo ba, they were both cousins of Jose Rizal, both fought for reform and freedom. Imagine, from Mabini's mind to the Apasible Brothers' courage, parang connected talaga yung mga kwento nila. Ang museum ni na Leon at Galicano Apasible ay dating tahanan ng ika-18 siglo. Noong 1930s, ito ay pinarenovate at ginawang Art Deco style. Kaya kung mapapansin nyo, medyo modern yung dating niya kumpara sa ibang bahay dito sa Taal. Pagdating ng 1970s, ginawa itong museum at ang mga tagapagmana ay binigay sa gobyerno noong 1976. Ito ang kauna-unahang museum dito sa Taal at nag-iisang Art Deco house. Makikita nyo dito ang buhay at ambag ng magkapatid na si Leon at Galicano Apasible na parehong pinaglaban ng kalayaan ng Pilipinas noong huling bahagi ng 1800s. Sa loob ng bahay na ito, makikitang maraming alaala, mga antique furniture, gamit sa hapunan mula pa ng 17th hanggang 19th century na galing China, France at Italy. Pati mga family photographs, vintage mirrors, chandeliers, figurines, at alahas ng pamilyang Apasible. Parang bumabalik ka talaga sa panahon nila. Si Leon Apasible, isang abogado at hukom. Si Galicano naman, isang doktor at reformista. Pareho silang nagtrabaho sa panahon ng umusbong palang nasyon. Sila rin yung tumulong sa pagbuo ng Kongreso ng mga Malolos at sa mga reforma. Hindi lang sila lumaban gamit ang armas, pati isip at pananalita. Dalawang bayani, isang bahay, parang teleserye na may malaking eksena. Si Leon Apasible ay isang abogado at siya ay naging kanang kamay ni General Miguel Malvar. Teka, guys, pareho ng spark nung una. Deja vu, may sinulit na naman yata. Wait, ano yan? Kung saan may sinulid, may kwento. Let's go! Baka ito na yung next time travel adventure natin. Guys, ano nangyayari? No way! Parang nasa 1888 tayo ah. At ngayong gabi, babawiin natin ang Batangas. Para sa bayan at para sa kinabukasan. Siya yun. Si Leon Apasible. Guys. Handa na ang mga sundalo. Pero Leon, kapag tayo nadakip, kamatayan ang kapalit. Kung ganun, mamatay tayo may dahilan. O mamatay tayo para sa pinaglalaban natin. Kunulog! Tara na, tara na. Ano yun? Mga mga istorya. Iya, sandali. Ikaw ba ang nagmamayari ng kwadernong ito? Opo. Actually, artist po ako. Hindi nga po kami galing sa panahon na to. Tama po kayo. Mga iho, iha, mabuti pa't lumisan na kayo. Maaari kayo madami sa gulo. Pasensya na po pero wala po atang exit button dito. May time machine po ba kayo? Luna! Time machine? Wala po yan. Huwag po kayo makikinig kay Luna. Alis na po kami. Si Galicano Apasible. Nag-aaral at nag-practice bilang physician. Kasama niya na Jose Rizal at Marcelo del Pilar. Naglaban niya ang mga reform sa Pilipinas habang nasa Spain. Pumunta siya sa Barcelona para ipagpatuloy ang kanyang medical studies. At naging isa sa founders ng mga La Solidaridad, kung saan siya ang unang presidente. Nang maging republika ang Pilipinas, hinirang siya bilang diplomat at kinatawan ng bansa sa iba't ibang nations abroad. Doktor, ilang araw ka nang hindi natutulog. Kapag ako'y humimlay, marami akong mamamatay. Pinagagaling mo silang lahat. Subalit sinong mag-aalaga sa'yo? Excuse me po, kayo po ba si Galicano Apasible? Ako nga, Iha. Ano kailangan mo? May papagamot ka ba? Wala naman po. Tinutulungan mo sila pero sino magliligtas sa'yo? Ang mga buhay na ito, kanila yon.
Pero ikaw nagtatanggol. Para saan? Para maalala ho kayo ng mundo? Hindi ko to ginagawa para maalala. Ginagawa ko ito para mabuhay ang iba. Sapat na maalala nila ako sino ako. Kalimutan ka ng kasaysayan, Doktor. Ganun, ayos lang. Ang mahalaga ay ang mga layunin, hindi ang taong nasa likod nito. Kung ganun, hayaan mong tandaan nito ng mundo. Habang ang iba ay piniling lumaban, may isa na piniling magligtas. Hindi kayo taga rito, hindi ba? Mga mag-aaral po kami buhat sa malayong dak. Kung gayon, alalahanin niyo ito. Ang bayan di lang ang binubuo ng mga bayani, kundi ng mga taong marunong alalahanin sila. Sa inaharap, alagaan niyo ang kasaysayan na ito. Kasi kung hindi kami maaalala, baka muli naman maglaho ang aming ipinaglaban. Marahil ay tinakda kayong masaksihan ito upang kayo ang maging tagapagdala ng aming kasaysayan kapag kami ay pawang mga alaala na lamang. Hindi ko lang naintindihan. Ito pala ang tsura ng salitang kalayaan bago maging libro. Tandaan mo, Iha, ang kalayaan ay di lamang tatapos sa digmaan. Nagpapatuloy ito ng mga taong marunong umalala. Hindi ko na-expect na may lecture ako ng 1898. At least si Mabini ang teacher mo, literal na legendary. Kita naman nangyayari, parang may gera. Hindi lang parang. Doon ang panahon ng revolusyon. Leon! Lumisad ka! Iligtas mo ang mga kababayan natin! Sila ang kinabukasan ng bayan! Hindi kita iwan, Elara. Magkasama tayong lumaban. Magkasama nating ipagtatanggol ang ating bayan. Ang kalayaan ay hindi regalo. Ito'y utang na kailangan bayaran mo. Ito. Hindi lang to basta kwento. Dugo talaga ang kabayaran ng kalayaan. Si Leon, siya yung tila parang laging kalmado pero ngayon parang gumuho na siya sa ating harapan. Doktor, tama na yan. Kailangan mo rin magpahinga. Hindi ako pwede tumigil. Habang may buhay sila, may dahilan para lumaban. Doktor! Sarah, kinakailangan mo nang umalis sa magulong gerang ito. Lalong lumala ang sakit mo. Wala tayong lunas sa pulmonya. Sarah! Sarah! Ano nangyayari sa'yo? Sarah! Kailangan ka ng bayang gabigan. Ipagpatuloy mo ang laban kahit wala na ako. Mabini, bakit hindi pa kayo tumatakas? Kung lalayo ako, sino ang magsusulat ng kasaysayan? Ang tinta ko na lamang nagsisilbi kong sandata. Hindi lahat ng laban ay kailangan ng bala. Saan? Sapat na ang katotohanan. Guys, sawa kamay, baka ito na yung... Hindi lang tayo bumisita sa kasaysayan. Naging party rin tayo nito. At ngayon alam ko na kung bakit sila tinawag ng mga bayani. Kahit masasakot, hindi sila podcast. Is, nandito na ulit tayo. Well, as in, bumalik tayo. Hindi to panaginip. Kung panaginip na gusto ko na matulog. Nakita ko sila yung apa si Miranda. Hindi ka makita, Luna. Parang naramdaman din natin yung mga pinagdaanan nila. Sabi niya, ang mga bayan ay di lang dapat binubuo ng mga bayani, kundi ng mga taong pumipiling alalahanin sila. Yan siguro ang dahilan kung bakit tayo dinala doon. Mia, kanina pa namin kayo nahanap. Akala namin umalis na kayo nang hindi nagpapaalam. Ma'am, hindi po. Nag-explore lang po kami. Parang hands-on experience ng history. Hands-on daw ha? Parang sobrang kayo sa pagiging hands-on. Pero sige, basta bukas ready na yung vlog presentation niya ha? Mom, promise po. Best vlog ever. Literal na travel back in time. Alam ko, simpleng field trip lang to. Pero parang binuksan natin ang puso ng kasaysayan. Pero tayo na ngayon yung tagapagdala ng kwento nila. Ang mga masaya hindi lang gusali. Sila yung tulay na nakaraan at yun. Kung gusto nating manatiling buhay ang ating lahi, kailangan nating alalahanin kung saan tayo nanggaling. Kaya mga kabataan, dito natin makikita ang kwento ng ating buhay, lahi, at kalayaan. Sa bawat museo, may kasaysayang naghihintay marinig. At sa bawat pusong handang makinig, doon muling nabubuhay ang bayan. Tingnan nyo, may kakaiba sa video. Hindi camera glitch yan, na para bang they wanted to be seen one last time? Gusto nilang maalala sila. Yan ang dahilan kung bakit tayo may mga museo. May utang tayo to remember.
create something worthy of them. Because when we stop remembering, we start losing who we are. Hindi na pala ako tatawa sa still proof natin. Ganito ka totoo. Ang kasaysayan ay hindi lang nakasulat sa mga pahina. Nasa bawat pusong marunong makinig, magtanong at magmahal sa bayan. Kung hindi tayo ang magpapatuloy sa kwento nila, sino pa? Panahon na para tayo naman ang maging bahagi